Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay July 19, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 13, verse 24 to 30. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang tungkol sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagasik na mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang mga kaaway at naghasik na masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo, magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa pinuno ng sambahayan at sinabi rito, "Di po ba't mabubuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin na po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-ani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamali." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Sa gospel natin, narinig natin na mayroong isang magsasaka na nagtanim ng mabuting binhi sa kanyang bukirin. Ngunit habang natutulog yung mga tao, alam din na may mga kaaway na nagsaboy ng mga damo. Kaya yung mga tao agad sila nagtanong, "Panginoon, gusto po ba ninyo bunutin na namin yung mga damo?" Anong sabi ng Diyos? "Wag muna. Baka mabunot kahit yung mga trigo." Hindi ibig sabihin nito pinapayagan ng Diyos ang kasamaan. Sa halip, ipinapakita ni Jesus ang walang hanggang pagtitiis at karunungan ng Diyos. Alam ng Panginoon na hindi pa natin nakikita yung buong larawan. May mga taong tila damo ngayon, ngunit maari pang magbago sa biyaya ng Diyos. At ang mga taong mukhang mabuti sa panlabas, ngunit kailangan pa rin patuloy na magbalik loob. Kaya ito ngayon ang paalala sa atin ng gospel, no? Huwag munang bunutin, huwag muna. Minsan, gusto natin ay mga instant na pagbabago. Kapag may taong nakasakit sa atin, gusto agad natin parusahan. Kapag kami nagkamali, gusto agad natin mapahiya. Kapag tayo naman nagkamali, gusto natin agad mawala yung ating kahinaan. Pero ang paglago ay hindi instant. Ang pagbabago ng puso ay proseso. Marahil, kung naging sobrang maigpit ang Diyos sa atin, sa unang pagkakataon nagkamali tayo, wala na tayo ngayon. Hindi na tayo kasama rito. Pero ang Diyos, patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. At ito yung pinaka tinuturo sa atin. Huwag mo nang manghusga. Kung siya nga, hinintay niya, no? Hinintay niya yung panahon ng magkaroon ng trigo, mamunga, tsaka natin bubunutin. Kaya ngayong araw na ito, perhaps, ang pwede natin gawin, magpasalamat tayo sa Diyos sa pagkakataong naging matsigasa sa atin, lalong-lalo na sa ating mga kahinaan. Let us pray. Lord, maraming salamat sa iyong walang sawang pagtitiis sa aming mga kahinaan. Sa bawat pagkakataong kami nadadapa, huwag mo kaming agad natulan. Sa halip, binibigyan mo kami ng panahon upang magsisi at magsimulang muli. Bigyan mo kami ng pusong marunong maghintay, magpatawad at umasa sa kapangyarihan mong magbago ng buhay. Tulungan mo kaming huwag magmadali sa paghatol, huwag magmadali, Panginoon, sa pag-iisip na masama, lalo na sa aming kapwa. Bagkus, kami maging alagad ng iyong pag-ibig. Amen. Friends,
i-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, sa mga ka-GC natin, sa ating mga classmates, kaopisina. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.